Para sa Rated X numero 33, Canton Israel, isa sa mga lead convener ng X Smuggling Movement, ang maghahatid papugay kay Mayor Bruce Matabalaw ng Cotabato City. Bakit? Alamin sa kabuuan ng aking pag-uulat. Kung kayo'y may impormasyon kaugnay sa Yossi Smuggling, maaari po ninyong iparating yan sa 0927-809-2538. That's 0927-809-2538. Huwag po kayong mag-atubili dahil lahat ng impormasyon na inyong ibabahagi sa amin ay strictly confidential. Pinaabot ko rin po ang aking paanyaya na ang X sa Smuggling ay nasa Facebook po. Yan po ay nasa facebook.com/X sa Smuggling. At para naman po sa ating infographic of the week, Oplan Mega Shopper, approved na approve. Ang nasa larawan po ay wala ba kundi si Major General Romeo Karamat ng CIDG. Saludo po kami sa inyo, sir. At syempre, ang ating infographic ay inyo pong matutunghayan, makikita, mababasa sa facebook.com/X sa Smuggling. Meron na po kaming 120,000 likes at 124,000 followers. Sino po ba ang mga nasampulan ng Oplan Mega Shopper? Ito, balitang-balita po ito. Diyan po sa Tagbilaran at sa panulat po ni Dipuga Nan Alquitran. Diyan po sa Tagbilaran City. Ito pong isang trader, mukhang sa tunog ng kanyang pangalan, siya isang inchik na 58 anyos, may-ari ho ng YNC Trading dyan sa Tagbilaran, Bohol. Ang nahulihan po ng peking sigarilyo na nakakahalaga ng 950,000 pesos. Ang mga nakakakiliti dito ay meron pong binabanggit na Boss Sakur, itong si Non Alquitran. Parang kilala ko yan. Parang nandiyan dyan yan sa down south. Yan ba ang taga-protector? Itong si Boss Sakur na ito? General Karamat, maraming salamat po sa inyo pong walang umpay na pagsuporta dito sa ating laban kontra smuggling. At para naman po sa shoutout sa DTI, paki-verify nga po ang address na ito. Number 107, Block 39, Welfareville Compound, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Yan nga bang address na yan ay katapat ng Block 39 Health Center at basketball court? Dahil kung yan nga ay katapat ng basketball court at ng Barangay 39 Health Center, malamang labag ang pagkakatayo ng vape shop na ito na inyo pong nakikita sa kanang bahagi. Shout out DTI at nawa kung ako man ay mapupunta dyan sa lugar na yan, akin po yung susuyurin at akin naman pong pakikiusapan yung may-ari na magbalot-balot ka na. Noong nakaraang episode, ibinalita ko po na lumabas na ang tax liability valuation noong mga vape shops na nahulihan sa Manila at Rizal. Umaabot po sa 100 plus million ang kanila pong tax liability. Pero ito sa pagkakataong ito, lumabas na rin po yung tax liability valuation noong mga warehouse at pabrika ng peking sigarilyo na ni-raid ng BIR noong March 21, 2024. Alam niyo po ba kung magkano? Umaabot po sa 5.4 billion ang tax liability na naitala noong raid na yan. Ayon po sa Facebook page ni Commissioner Romeo Lumagi. At sinasabi nga po na ito ay isa sa mga pinakamalaking huli. Pinakamalaking huli sa kasaysayan ng Bureau of Internal Revenue. At siyempre, hindi kami aatras ni Romeo Lumagi, ni Commissioner Lumagi, hindi aatras ang BIR
kahit malalaking warehouse o pabrika ng illegal na sigarilyo pa ang kailangan namin pasukin. At ano naman po ang nakita dun sa pabrika ng sigarilyong peke na yan? Ng peking sigarilyo, ayan. Sa tingin nyo ba ay yan ay nais-nais? Nakikita ninyo yung tabako, nandun lang ho sa sahig. Hindi ba't madumi yan? Kaya nga yung iba, yung pag humit-hito ng tabako, ng sigarilyo na peke, may lasang ipis pa. Pero walang pakialam itong mga to. Kadalasan ho kasi, hindi ho yung mga Pilipino. Mga injik. Yung galing pa ho sa China. Hindi ho yung mga injik na Pilipino. Yung mga galing po sa China. Siguro ay walang mapaglagay ng kanilang laundered money. Pera galing sa Pogo. Ginagamit po nila yan sa mga ganitong aktibidades pa. Sana kung legal illegal pa. Illegal na nga yung source. Illegal pa rin yung sub businesses nila, at yan ay talagang nagmumultiply, nagkakaroon ho ng mga parokyano, supporters, empleyado, illegal naman. At ito pa, mapaminsala ho sa kalusugan ng tao, lalo't ang mga tabakong yan ay nadyan lang ho sa sahig. Yan po ang katotohanan sa likod ng mga peking sigarilyo na hindi po yan katiwa-tiwala. Yan po, hindi katiwa-tiwala. Bukod pa, mainit ang panahon ngayon, ang mga yan ay madali pong masunog. Magmula dun sa tip, sa kaduluduluhan, hanggang dun sa kabilang dulo, ay nasusunog. Kapag naiwanan nung naninigarilyo, nakatulog, nilagay pag lamang sa lamesa, ay sunog. Pero wala akong pakialam, itong mga gumagawa ng peking sigarilyo, manapay, dito pa ho sa sarili nating lupa, dito sa sarili nating bansa, minamanufacture yung mga peking sigarilyo ngayon. Kaya kung kayo po may mga impormasyon, huwag po kayo mag-atubiling ipagbigay alam sa Eki sa Smuggling. Ito at atin na pundakuan ang pinakatampok na balita para sa episode na ito. Pagbabawal sa pagtinda ng peking yosi ay iniutos ni Mayor Bruce Matabalao sa pamamagitan ng isang Executive Order number 119 Series of 2024 at nakasad dito sa infographic, banning the selling of smuggled tobacco cigarettes in Cotabato City and creating the Anti-Cigarette Smuggling Task Force. Kaya po kami pumupugay ho dito sa butihing mayor na si Bruce Matabalao dahil po sa pagkakalikha ng I cannot divulge to you yung tactical operations na ginagawa ngayon, no? But in the coming days, please do not be surprised na magkakaroon ng hulihan. The only way we can stop the smuggling of yung pagpasok ng smuggled cigarettes ay mahinto yung market. We have a confidential information about that, no? But siyempre, nanggagaling sa labas, kaya hindi nagbabayad ng mga tariffs and duties. So, lugi ang national government, lugi din ang city government dahil hindi tayo nakakakolekta ng buwis mula sa kanila. So, kailangan nating itigil yung pagpasok ng mga smuggled cigarettes sa Cotabato City. Na not only PNP, but Coast Guard and Customs, no? Pero naipupuslit, alam mo naman, marami tayong daanan dito, ilog natin kabi-kabila, no? And that is something that we would like to really do something about. Paano nakakapasok? Pero nag-thrive din kasi yan dahil mayroong market Tinatangkilik ng ating mga maliliit na negosyante, o baka may involved na malaking negosyante dyan. I'm really sorry to say this, pero pag may nahuli tayo dito na mga legitimate businesses na nagtotolerate dahil syempre mura yung sigarilyo, libre sa tax, walang binabayaran, mapipilitan po tayong magsara ng mga establishments na magbibenta ng mga ito.
Ang inyo pong napakinggan ay si Bruce Matabalaw, Mayor ng Cotabato City. Dun sa maikling video na yun ay napakasaksing na articulate mismo ng butihing mayor na si Bruce Matabalaw ang problema sa yosi smuggling. Malinaw na malinaw, sinasabi niya, habang may tumatangkilik, mahirap mapuksa ang cigarette smuggling. Ano po yung mga nasa programa? Kailangan po talaga nito ng force multiplier. Gaya limbawa, no? Sa task force ni Mayor, siya ang chairperson. Tapos ang city administrator ang vice chairperson at meron din pong mga action officers tulad po ng BPLO. Dahil ayon doon sa sinabi niya, kapag nahulihan, isasara ang negosyo. At siyempre kakasuhan din po yung may-ari ng negosyo. At siyempre may mga members po. PNP, Secretary ni City Mayor, Presidente ng Liga ng mga Barangay ng Cotabato City Chapter. Napakahalaga po ng partisipasyon ng mga barangays. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay sa Pilipinas nagsisimula sa barangay. Kung doon pa lang ay masupil na ang mga tumatangkilik, doon pa lang i-report ni Kapitan na yung isang sari-sari store ay nagbebenta ng peking sigarilyo, di mahihinto yan doon po mismo sa barangay level dahil ang target ng mga smugglers ay yung pong mga liblib na barangay. So sa pagpapatuloy, City Legal Officer, City Health Officer, dahil nakita naman natin kanina na yung tabako ay nasa sahig lang, lalapitan nun ng mga ipis sa gabi. At yung iba pang mga insekto na kasama po sa inyo pong paghit-hit ng peking yosi. At syempre nandiyan ang City Public Safety Officer dahil ang mga peking yosi ay madali pong masunog. Tapos nandiyan po ang City Investment and Promotion Officer para ipaliwanag na hindi po lang pera-pera yan dahil meron ho kayong mga negosyante na moral obligation sa inyong komunidad. At nandiyan ang City Information Officer para mag-disseminate ng informasyon, ang City Planning and Development Officer as well. So ano po ang mga prohibition? Bawal ang pagbebenta, pamamahagi, yung barter or trade, yung pagpapalit yung peking yosi sa iba pong mga commodity o merchandise, pagpapalit sa duster, papapalit sa tsinelas, yung sigarilyo at mga toothpaste, Maxam na mga galing ho doon sa southern backdoor. At siyempre illegal ho ito dahil wala pong proper documentation and registration. Manapay yan ay tinutugis ng BIR, manapay yan ay mga walang graphic health warning, kaya po bawal yan. Apprehension, smuggled tobacco cigarettes will be confiscated. Confiscated items to be disposed of legally with appropriate charges filed. Ayan, nandiyan din po siyempre yung intellectual property violations. Bukod po dun sa mga ikakaso ng BIR, dun po sa mga lalabag, at siyempre dun sa ikakaso rin po ng NBI sa kanila. At siyempre yung public disposal of confiscated cigarettes in the presence of various government agency representatives. Disposal method to be determined by the Anti-Cigarette Smuggling Task Force. At ito pinakamahalaga ho, ito pinakamahalaga para sa akin. Para sa mga barangay officials, mandatory investigations by barangay officials on smuggled tobacco cigarettes. Kayo po ay inaatasan na magsagawa ng investigasyon ukol ho dyan sa mga activities na involving smuggled cigarettes. And then yung mga findings po niyan ay ipo-forward ninyo sa Anti-Cigarette Smuggling Task Force. Kaya makipag-ugnayan po kayo dyan sa Cotabato City, mga barangay leaders, mga barangay officers, kay Mayor Bruce, at para sa ganon ay mabigyang tuon ang problema. Kaya muli, congratulations kay Mayor Bruce Matabalaw. At bago po tayo magtapos sa kaugnay na balita ayon sa Palawan News, ang Puerto Princesa City Police Office ay nag-iisip din. Nagpaplano din
na magtayo ng kanila pong task force on anti-cigarette smuggling. Dahil po, ayon kay Colonel Ronnie Bacuel, talamak na talamak at laganap na laganap ang pagtinda ng mga smuggled cigarettes dyan sa Palawan. Bakit? Dahil po paborito pong destinasyon yan ng mga smuggled cigarettes na nanggagaling po dun sa Southern Backdoor. Yung mga produktong nanggagaling po sa Indonesia, sa Malaysia at Cambodia. Kaya sana po ating pong suportahan. Kayo pong nandiyan dyan sa Puerto Princesa partikular at sa Palawan, isuportahan po kung kayo ay concerned sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, sa lagay ng bansa, isuportahan po ninyo ang PPCPO sa kanila pong hakbang na magtatag ng Anti-Cigarette Smuggling Task Force para malabanan ang mga smugglers ng sigarilyo. Muli, ito ang inyong lingkod, Ka Anton Israel, nag-uulat para sa Rated X.